Yung pinakasimpleng solar setup. So, apat na device lang to. Ito yung inverter natin, solar charge controller, breaker, at saka battery. So, yung panglima natin is yung solar ko na 160 watts. So, titingnan natin ngayon kung ilang wattage yung pinapasok ng solar panel ko na 160 watts ngayon. So, napakasimpleng setup lang ito, sinasabi ko sa inyo. So, itong breaker kong nasa unahan, solar panel ko. So, ikaklam natin sa isang linya lang ito, ang wire. Ang nakalagay is 4 ampere point something. So, 4 ampere, paano natin makukuha yung wattage niyan? So, 4 times 12. So, 12 times 4, 48. So, 48 watts ang na-harvest ngayon. So, magandang umaga mga ka-electrical. Ito yung solar setup ko, yung pinakasimpleng solar setup. So, apat na device lang to. Ito yung inverter natin, solar charge controller, breaker, at saka battery. So, yung panglima natin is yung solar ko na 160 watts. So, titingnan natin ngayon kung gaano pinapasok yung gaano kalakas o gaano ka o ilang wattage yung pinapasok ng solar panel ko na 160 watts ngayon. So, masusukat natin sa pamamagitan ng clammeter natin. So, yung clammeter natin na to ay itong Abotes clammeter. So, merong AC/DC yan. So, kompleto yung measurement nito. So, merong AC/DC na clammeter hanggang 600 ampere. Meron din 60 Then, voltage na AC/DC measurement o meter. Then, hertz, capacitance, meron resistance, continuity testing, at tsaka diode. Then, meron din tong verification o verificator na temperature, Celsius man o Fahrenheit. Okay. So, ito yung clammeter ang gagamitin natin na to. So, gusto kong sukatin yung ina-output ng 160 watts na solar panel ko. So, tirakang araw ngayon, nasa alas 11:30 o alas 12. So, tingnan natin kung ano yung na-harvest ng 160 ko. So, isi-set natin tong tester ko sa 60 amps. So, pag wala pa akong kinaklam, so ganito yan. 0.4, normal lang yan. So, ito yung mga breaker ko, So, napakasimpleng setup lang ito, sinasabi ko sa inyo. So, itong breaker kong nasa unahan, so ito yung breaker ng solar panel ko. So, mula solar panel, yung wire niya ito. So, positive, negative yan, May marking naman yan akong ginawa. So, yung mayroong sulat, yun yung positive ko. Then, yung wala, yun ang negative ko. So, dito pumunta yan. Ito. So, ito yung breaker na yan. So, itong breaker na to, reversible naman to. So, kaya nasa ilalim siya, okay lang yan. Then, papunta dito sa solar charge controller ko. Okay. So, sa ngayon, AC yung breaker ko, wala pa akong DC. So, AC breaker lang to. So, for temporary use ko. So, ito so naka-on yan. Kaya makikita nyo dito sa solar charge controller ko, meron siyang indicator na arrow, na nagbi-blink. So, itong solar panel ko, yung icon, so ibig sabihin nadidetect niyang may solar panel. Then, yung arrow, pag nagbi-blink, meaning nagpapasok siya ng kuryente. So, kaya nakikita niyo yung nagbi-blink yan. Then, itong battery, battery indicator. So, napupuno yan ng bar kapag na full charge na siya. So, maya-maya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura rin ng
solar solar charge controller kapag na full charge siya, no. So magpo 14.4 yan. Then pagkatapos no ng 14.4 nasagad na, ay hihinto na yung arrow, no. So kaya nga automatic yan kapag na full charge, mamatay yung mismong charging niya, then yung blinking na arrow ay magi-stop. So i-steady lang yung arrow na yan. So sa ngayon nga, susukatan natin ng ammeter yung solar panel ko, kung ilang wattage yung nakukuha o na-harvest, no. So gamit itong clammeter natin. Ayan. So ikaklam natin sa isang linya lang ito, no. So itong clammeter natin, Habo test. Ayan. Okay. So i-clamp natin yung isang wire. So mapansin nyo, ang nakalagay is 4 ampere point something, no, 32. Ayan. So 4 ampere, paano natin makukuha yung wattage niyan? So 4 times 12. Okay, dahil yung setup natin ay 12 volts, battery natin 12 volts, then yung solar panel natin is 18 volts. So kino-convert ng solar charge controller natin is 18 volts to 12 volts. So kaya magta times tayo dito. Yung ammeter kasi ay nasusukat niyan is ampere. Wala ditong wattage, no. Wala tayong wattmeter dito sa clammeter natin. So ammeter meron. So madali lang makuha yung wattage. So ampere times mo sa voltage, no. So 12 times 4 is 48, no. Hindi ako nagkakamali, 48. So 48 watts ang na-harvest ngayon. Okay. So medyo malakas na yon dahil tirik ng araw ngayon nga, no? Pero hindi pa tayo sa peak dahil alas 11:30 lang nga ngayon. So yan yung na-harvest ng solar panel ko na 160 watts. Okay. So 4 times 12 is 48 watts. Ayan. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano itsura nung full charge na tong battery natin. Then mag-automatic shut off tong solar charge controller natin once na ma-reach niya yung 14.4. Then mag-stop yung blinking ng arrow. Then mapupuno syempre yung bar na yan. So sa ngayon kulang pa ng isang bar siya, no? So mamaya papakita ko sa inyo ang itsura niya. So pagkatapos natin makuha yung wattage dito sa solar panel, so direct to sa solar panel, no. So mag-iiba to kapag dumaan na siya sa mismong solar charge controller, no. Makita nyo yung solar panel ko yan, pupunta pa lang dito, then pumunta sa solar charge controller, then mag-out siya dito sa kabila, then breaker uli. So ito na yung papunta ko sa battery na breaker, no. Yan na yung breaker ko para sa battery. So sa ngayon naka-on yan. So then bumaba dito papunta sa mga terminal ng battery ko, no. Ito yung positive, then ito yung negative. So sinukat natin yung solar panel, which is 4 ampere ang lumabas, 4.2. So susukatin naman natin ngayon yung output ng solar charge controller papunta sa battery ko. So sukatin nga rin natin kung ilang ampere siya. So medyo nagbago ng konti, no. 4.8 ampere na. So bakit magkaiba? Samantalang dito sa solar panel natin is 4 ampere, no? So anong nangyari, kasi kapag sa panel, so mataas pa ang voltahe dito,
18 volts. 18 volts siya. So yung sobrang voltahe niyan ay nako-convert niya into ampere, kaya nagkaroon ng 4.8 volts, no. So balik uli natin, tingnan natin itsura, no. Yan. So dito 4.1, pagdating dito 4.8. Okay. So 4.8 times mo sa voltage na 12 volts, ang equivalent niyan is 48. Then yung point ay nasa 10 something, so kaya 58 watts ang harvest o pumapasok sa battery natin ngayon. Okay, so yun lang ang mai-share ko ngayon. So abangan nyo yung pag full charge nitong solar charge controller natin, at para mapaliwanag ko rin sa inyo. Thank you.